Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charlie Espino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Pag-aaralan natin ngayon ay ang General Receipt Journal. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang video, merong 4 na klase ng libro: ang General Journal, ang Disbursement Journal, ang Receipt Journal at ang Ledger. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano sinusulat ang receipt journal. Ano nga bang documents ang kailangan sa receipt journal na dapat nating isulat dito sa libro? Ang pinanggagalingan ng mga information ay ang resibo. So, tignan natin kung paano ginawa. Ito yung resibo nila. Ito yung libro. Titignan natin kung paano sinulat para malaman kung ano mga information ang nakalagay sa resibo o mga column na dapat na isulat. So, simulan natin. Ang unang column na makikita mo sa cash receipt journal ay ang date, sunod ang particulars, sunod na column ay ang OR number, tapos cash on hand, debit credit, tapos debit, tapos revolving fund, OCR, LR. Makikita mo yung mga columns na ito yung columns na sa loob ng isang taon. Kasi merong standard ang accounting na sinasabi consistency. So dapat consistent ang pagsulat sa mga libro from January to December. Hindi pwedeng kada buwan iba-iba ang column, magkakagulo ang column kung hindi magkakasunod-sunod. So tingnan natin, ayan siya ang column. So simulan natin, tingnan natin ang resibo. Yung date ng resibo is January 1, 2023. Glicerita Racho. Ang binayaran ay 10,000. Ang number ay 024851. So tingnan natin ang date, 9/1/2023. Ang particulars niya, Glicerita Racho, ang pangalan ng payee. Ang OR number is 24851. Tama, at ang binayaran ay cash on hand. So makikita natin, balikan natin yung resibo. Ito yung mga binayaran nung payee. So titignan natin sa mga column. Plug and save nila usually nasa OCR o other current receivable. Ang GLR din other current receivable, tsaka educational loan. So makikita mo 498,674 sa OCR. Ito may kasama tong mga interest. Hindi ko alam kung paano nila kinumpute ang interest. Ang petty cash din. So makikita mo, ayan, interest. May interest siya na 349.95. Ganun din, interest on educational loan 37750. Kung titignan natin, may tinatawag tayong sunrise, particulars din, tapos debit credit. Kung makikita nyo, yun yung mga accounts na wala dito sa regular column. Makikita nyo, LR, OCR, nakaayos na siya, from January. Ganyan ang arrangement nila. So kung wala dun sa regular column, nandoon siya sa sunrise. So makikita natin itong 24851 ay na-resibo ay naisulat nila dito na ang mga binayaran itong mga loans. So makikita mo, so pag-aaralan natin, ang unang ay cash na 10,000. So naisulat doon ay cash 10,000. Ang pangalan ng payee
Received from Glycerita Racho. Tama, ang date din, 1/9/25. Ganun lang pagsusulat, no, ng mga resibo. Kung makikita mo, dapat sequence ang pagsulat sa number ng resibo. Yun ang ating control, yung number ng resibo. So, tignan natin ang susunod, no? So, meron tayong OR number na 24852 na nagkakahalaga ng 6,000 at Mary Grace Payot ang pinaka-pay niya o receive from. So, kung magsusulat tayo, yung date ng resibo, no? September 1. Gaya na sinabi ko, ang pay ay si Mary Grace Payot. Ang nagbayad si Mary Grace Payot. Ang OR number, no? 24852 sa halagang 6,000. Makikita natin sa resibo kung ano yung mga binayaran niya, no? Nagbayad siya ng motor loan na 5,000 tsaka loan receivable na 1,000. Tingnan natin kung ang loan receivable na 1,000 nandoon nga. Ito yung loan receivable na kay Payot, 771.99. Kasama na rito yung interest. Kung titignan natin, 771.99. I-plus natin yung interest sa LR na plus 228.01. 228.01 plus 771.99. Hindi makita yung aking calculator, no? So makikita nyo worth 1,000. Ayan. So balik tayo. Ang kalawang binayaran niya ay ang motor loan na kung saan sa kanilang libro ito ay nasasakop o belong sa other current receivable. Tingnan natin yung other current receivable. Merong 3592.19, 3592.19. Kasama, gaya ng sinabi ko, no, dun sa 5,000 na binayaran, nakasama na dun sa yung interest sa binayaran na 5,000. Tignan natin, interest LR, GLR, interest sa petty cash, MSO, interest sa CAMSO, fixed deposit, sales photocopying. So wala siya sa regular na column. So makikita natin siya sa Sunrise, no? Na worth, ang interest ay 1,407.81. So makikita natin sa calculator, kumpleto siya, no? Makikita natin 1,400. So makikita natin, no, sa total ng calculator ko medyo malabo na. So worth 5,000, no. So makikita natin na yung binayarang motor loan na 5,000 merong interest na 1,400. At yung LR ay meron ding interest na worth 228 lang. So kinukompute ito ng clerk kung pag-compute sa interest tsaka sa principal loan. So tingnan natin ang susunod na libro, na resibo. Ganun lang ang pagsulat, no, sa resibo o pagsulat sa cash receipt journal. Ang information makikita natin sa mga resibo. Excuse me. So ang susunod na resibo is 24853. So tignan natin ang sequence. 24853, tama. Ang date is September 1, 2023. Ang pangalan ay Gina Tuyugon ang nagbayad. So makikita natin ang resibo na 24853, ang nagbayad ay si Gina Tuyugon. Ang date is September 1, 2023. So tignan natin ang mga resibo kung ano mga binayaran. So merong providential loan
merong loan receivable, tsaka grocery loan receivable. Sa worth na halagang 3,148.55. So makikita natin, ang cash on hand ay 3,144.55. So i-check natin kung ano yung mga binayaran niya. So may binayaran siyang LR na worth 1,300.688. Ganon din ang OCR na 1,302. At petty cash na 445. So wala na siyang ibang binayaran, no? So makikita natin yung mga binayaran tatlo na sa resibo. Pero walang kinuwang interest yung clerk nito. Siguro wala na sigurong interest or depende, kaya binayad to lahat sa principal. So ang susunod na resibo, ang sequence ng resibo, 24854. Ang pangalan Rochelin Sulgan. Ang date is September 1, 2023 sa halagang 2,276.37. Tingnan natin ha. Sa cash receipt journal, 24854. Tapos ang nagbayad ay si Rochelin Sulgan. Sa date na September 1, 2023, makikita nyo, no, kung paano sinulat ang cash receipt journal. Ito, no, ang binayaran is 2,276.37. Yun yung cash na tanggap. Makikita natin ang binayaran purely loan receivable lang na 2,276.37. So tingnan natin yung LR. 2,276.37, meaning wala din siyang interest na kinuha. Kasi buong buo yung binayad na 2,276.37. So another example ulit na pagsusulat ng cash receipt. Ay, ang information natin ay ang resibo. Ang susunod na sequence ng resibo ay ang 248,555 sa halagang 3,215.35 sa pangalan ni Arnie Lage na September 1, 2023. Tingnan natin yung 24855. Makikita natin sa OR number ay 24855 na binayaran ni Arnie Lage na September 1, 2023 sa halagang 3,215.35. Makikita natin sa resibo na marami siyang binayaran. Ganun lang ang pagsulat, no? May mga column. Tingnan natin yung column ng calamity loan. Palagay ko ang calamity loan nasa column ng ng OCR o other receivable. No, makikita nyo, no? So ganun lang pagsulat sa mga resibo. Ay makikita nyo iba't ibang date, tapos iba't ibang payee, no? Iba't ibang number. Yan, makikita nyo yung, so ang column ng cash, puro cash on hand siya. Ibig sabihin yung mga binayad na cash. Kung maraming resibo na isinusulat, maraming page na gagamitin ng cash receipt journal. Tapos kada page, nakikita nyo, kada page, tinototal niya. Ayun, may total. Ayun, may mga item na tinototal niya. Kahit doon sa Sunrise, no? Sa column ng Sunrise, puro debit siya, puro credit. Credit side. Ayan. Oh, ito yung pangalawang page, no? May total uli siya. Oh, may mga total. Makikita nyo. Ayan, third page. At sa huling page, no? Sa huling page, makikita nyo yung date, particulars, OR number. Ang OR nila ay umabot ng 249.58. No, ayan ang mga total. Tinotal niya na ang buong Ganun lang ang pagsulat, no? Ayan, no? Kada column yan may total.
para hindi tayo maglibog. Ang problema, para hindi tayo malito. Ang problema dito sa Sunrise, dapat ito i-detail ito ulit. Kasi ang total niya sa buong credit niya, credit side, ay ang kabuuan. So, kailangan ito i-total ng individual accounts. Sa next page, makikita nyo, ito yung Sunrise niya, no? Sunrise summary. Ito yung mga account title na ginamit. Ayan. At ang corresponding amount ng bawat accounts title. So, makikita nyo, maobserbahan nyo na may total din siya na kaparehas dun sa total ng credit. Ayan, 285.36. Cash receipt journal. So, ito, ang pagsulat nito, dapat meron kang skills or knowledge sa pagsulat ng accounts. Dapat ma-identify mo kung anong account siya, kung account ba siya sa asset, sa liabilities, sa equity, sa income, tsaka expenses. Meron 5 kategory ng accounts, no? Dapat alam mo kung paano i-category ang bawat natatanggap mong mga gamit o pera. Parehas nitong resibo. So, ang pinaka-debit mo na pumasok sa'yo, kasi kung asset, ang cash kasi, kasama siya sa asset. So, dapat ma-identify mo pag asset, usually, ang ano niya ay ang debit account. Meaning, ang meaning ng debit sa asset account, kung ano yung nadagdag sa'yo, kung ano yung pumasok sa'yo. Ang meaning naman ng credit account sa asset account title, ay kung ano yung lumabas o ano yung lumabas o nawala. Parang ganito, titignan natin uli yung first page niya. Makikita natin na si Glycerita Racho, ang first page, nakatanggap ang opisina o co-op ng cash. So, siya ay nasa debit account kasi tumanggap ka ng cash. At ito bayad sa utang. So, dapat ang utang mabawasan. So, dapat nasa credit side siya. Gaya ng sinabi ko, basta account na nasa asset, ang debit madagdag sa asset mo. Pero pag nasa credit, mababawas sa asset mo. So, meaning, itong utang ni Glycerita Racho ay mababawas doon sa utang niya. So, dapat siya nasa credit. Tapos, itong cash na natanggap na 10,000 ay nasa debit side, madadagdagan yung cash na hawak ng opisina o ng negosyo. So, makikita nyo, ang pagsulat ng cash receipt journal, napakasimple lang. Magseset ka lang ng mga column. Dapat itong mga column na to, consistent siya from January to December para hindi ka nalilito. Kasi ang accounting, may tinatawag na standard na consistency, dapat consistent ang pagsulat. Ayan ang mga Sunrise. So, kung may mga katanungan kayo sa pagsulat ng cash receipt, pwede kayong mag-comment sa baba para merong karagdagang kaalaman na maituturo ko sa inyo. Pagkatapos, sa huling page, ay i-sum up mo lahat, i-total mo lahat ng bawat column. Ayan, cash on hand. Ayan, may total din siya. Tapos yung mga utang na binayaran, may total din siya kung magkano yung utang na binayaran. Ayan. So, pag nag-summary ng trial balance, kasi ito, total lang ito, dapat ito mai-summary sa trial balance para makita natin
Dapat kasi ang debit credit sa trial balance ay dapat total. Kung ano yung nasa debit, dapat yun din ang nasa credit. Kaya nga dapat isa to sa mga skills na matutunan o dapat matutunan ng isang bookkeeper o ng isang negosyante, kasi ang negosyo ay hindi lang para sa mga accounting graduate, ganun din sa mga hindi accounting graduate. Kasi ang accounting madaling matutunan. Ito yung skills na matutunan ng kahit sino. Kaya kung ano man ang kurso mo, pwede mo siyang pag-aralan. Dapat nga lang ma-master mo ang tinatawag na o ma-memorize mo yung mga accounts na kung saan category siya belong. Kung nasa asset ba, nasa liability ba, o utang, o equity, o ownership, at saka income, saka expenses. Silang lima magkakaiba ng category. So makikita nyo, yung interest on educational loan ay income siya, no? Yung interest on motor loan, income din siya. Tapos yung AR sa kantin, baling utang siya, asset siya, account receivable. Tapos ang service charges, income din siya. Ang insurance payable, ay masasabi natin na pagkakautang. Tapos ang SS contribution office, masasabi natin na gastos siya. Ang penalty on providential loan ay income din siya, no? And savings deposit regular, ito yung liability o yung savings ng mga member. So dapat nasa credit side siya. So tama, no? Nasa credit side nga. So dapat ito ang ma-master ng bawat isa natin, na pag-identify kung saang kategory ng asset para sa paggawa natin ng financial statement ay makakatulong itong skills na to para hindi tayo mahirapan. Kaya hanggang dito lang siguro. Kung may mga katanungan kayo na o gustong idagdag sa mga naituro ko para maging madali para sa inyo, mag-comment lang kayo sa ilalim sa comment section. Kaya nagpapasalamat ako. Hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Thank you!